Hello mga legit Dover Cats! Ito na nga pong ilan sa mga bagong bumungad sa atin sa Gisa Gedli ni Yorme. Aba, may kakaibang nangyari ngayong araw Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga po tayo magpatuloy muli sa ating mga updates, of course, tinatawagan natin ang lahat ng mga legit Dover Cards. Pinapasalamatan natin ang mga legit viewers and subscribers po natin. Ngayon kung hindi ka pa nakasubscribe, syempre mag-subscribe ka na sa channel na ito para lagi kang updated. Isa nga sa talaga namang masasabi nating pinag-uusapan at talagang inaabangan ng maraming mga Pilipino dito po sa Pilipinas maging sa abroad kapag po sinabi ng host po ng EAT sa TV5 na sugod bahay mga kapatid na kung saan talagang abang-abang na yung mga abangers kasi kanina po nagtala na naman po ng almost 155 to 160,000 concurrent viewers ang EAT ng live sa Facebook. Tatlong account po yon sa Facebook po ng TVJ, YouTube ng TVJ at ng YouTube ng TV5 Philippines. So, araw-araw yon, weekdays, araw-araw napapanood natin sila sa Sugod Bahay mga kapatid. Doon talaga bumobomba ng sobrang dami pong nakatutok. Bukod pa dito yung nasa Free TV. Sa Free TV po, according po dun sa mga nag-comment, kasi hindi tayo makapanood sa Free TV dahil nag-aabang tayo sa social media According po doon na meron po silang 38 gaps commercials. 38 in tatlong gaps po ang ginawa nila ngayon, pero talagang siksik sa lahat ng mga commercials. Ngayong araw, lalo na po bukas mag-abang po kayo. Kaya nga sabi po ng ilan sa mga legit Dover Cats, parang sobrang haba na po ng napakarami na pong commercials. Tapos kakaunti na lang yung napapanood nila doon po sa television dahil talagang nakuha na po ng commercials yung buong yung time ng kanilang pag-aantay dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. But that is a happy problem para po sa EAT dahil more ads, more money na papasok kasi doon nga po nakabase ang kikitain ng isang programa base po doon sa dami ng mga ads na papasok. Pero dito po sa kabilang side, dito po sa generic Bulaga, may nababalitaan tayo na meron daw isang malaking kumpanya na pumasok doon para po nagbayad para or sa placement na kanilang advertisement. Sabi ang San Miguel Philippines daw. Pero naghanap kasi ako ng legit na source kung totoo po yun. Pero according po sa ilan sa mga nabasa po natin sa online sa Billionario.com, nag-research po tayo sa Google na ito palang mga halos-hos meron po silang currently shares dito po sa San Miguel. Kaya naman pala malakas ang loob nila at nakuha nila ang San Miguel para po mag-place ng mga ads. Syempre nga naman, isa ka sa mga shares holder nun, talagang papayag po yung kumpanya na yun para po mag-place ka ng ads at magbayad ka sa tape para po, kumbaga, hitting two birds in one stone po sila. So yun po yung isa sa pinakamalaking breaking news sa kanila na nakakuha sila ng malaking kumpanya para po i-place yung kanilang mga ads doon. Pero other than that, wala naman pong mga malalaking pasabog patungkol sa kanila ngayon. Dahil same pa din, yung mga manonood po, lalo-lalo na sa social media, hindi naman po ganun kabongga yung kanilang viewers at hindi rin ganun kabongga ang dami ng kanilang mga advertisement na pumapasok. Unlike po dito sa EAT, araw-araw po yan. Talagang aasahan natin na napakarami pong advertisement. Dati pa naman ganyan na sila Nung nasa GMA7 po sila, ganyan din ang nangyayari. Pero sa ngayon nga ay pinag-uusapan to patungkol dito sa balitang ito dahil kung mapapansin po ninyo hindi po sinasabay ng tape Bulaga yung G sa Gedli dito po sa Sugod Bahay mga kapatid because nag-experiment sila They make it a point na may manonood doon sa G sa Gedli nila pero just the same, ganun pa din ang viewers. Hindi pa rin talaga tumataas. Siguro pinaka-concurrent nila is 868 doon po sa tape at doon po sa
Isko Moreno, minsan hindi na rin sila nagla-live, kay Paolo hindi na rin. Pero ito nga yung bumungad sa atin dahil ngayong araw wala po si Yorme. Di natin alam kung si Paolo na ba talaga permanently ang papalit dito kay Yorme. Dito po sa kanilang pagpunta sa mga barabarangay. So, yun nga, naka-costume pa rin itong si Buboy bilang Prinsipe Dugyot. Yan, tawag nila Prinsipe Dugyot. Bilang pantapat dito po kay Mayor Jose Manalo. So sa ngayon, talagang parang ang ginagawa kasi ni Paolo, inaabot niya, kumbaga parang dahil malayo yung loob ng mga manonood sa kanya, he make it a point na siya ang lalapit, no, doon po sa mga manonood para at least mapalapit siya doon. Pero hindi niya alam, at the back of their mind, alam ng tao yung kanyang history. Lalo na ilang babae na rin ang kanyang pinagpalit, ilang babae na rin ang sinaktan niya, at ilang babae na rin ang inanakan niya na hanggang ngayon, hindi niya pa rin sinusuportahan. Yun yung isa sa mga talagang tinitignan sa kanya, lalo na't ngayon maraming galit sa kanya dahil isa siya sa mga sinasabing parang Speaker of the House dito sa generic Bulaga, But anyways, so ito nga itinapat nila yung kanilang wag kayong ganun oy. Itinapat po dito sa G sa Gedli ni Yorme. Tapos ngayong araw, hindi nga po nagpakita si Yorme. Hindi natin alam kung papalitan na ba tong segment na ito or ipagpapatuloy pa ba nila, kasi nga 'di ba many times, maraming beses na po silang naka-encounter na nakikipag-usap sila sa mga tao, pero at the back of those conversation, mas naalala pa rin ng tao ang TBJ, no, sa kanila. Kaya parang medyo off po sa kanila yun. So, hindi katulad po dito sa kabila, dito po sa EAT original, na talagang alam nila kung sino po talaga yung dapat pasalamatan. May mga naliligaw na minsan nagsasalita ng title na Eat Bulaga, pero that's really normal kasi alam naman natin kung sino talaga ang original. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga comments po ninyo patungkol sa update natin. Sabi ni Gilbert Manawis, ikumpara natin ang mga linya ng host ng tape Bulaga tuwing tinatanong siya tungkol sa show. Lagi niyang sagot, trabaho lang. Kaya nila ginagawa yon, ibig sabihin, pera lang talaga. Versus sa mga host sa EAT, bakit sila nagstay sa TBJ? Respeto at pakikisama, kaya naman panglaban din sila ng TBJ dahil sa malasakit. Pakikipagkapwa-tao, that's the difference between two hosts of two noontime show. Yun. So, ito na, napakaganda po ng sinabi niya, no. He knows how to differentiate, no, yung talagang original tsaka hindi. Kung ano talaga yung tatak talaga ng TBJ. Sabi ni user, EJ8ST3VN31. Ang alam ko, parang nakuha yata ng tape ang San Miguel na sponsor. May commercial sila sa San Miguel. Nang minsan kasi, nailipat ko ang TV namin sa GMA from TV5 EAT para abangan ng abot kamay ang pangarap. May commercial na San Miguel. Patapos na kasi sila noon. Tapos pumasok pa yung commercial ng San Miguel. Ayun. So yun nga yung sinasabi ko sa inyo a while ago na parang nag-place ng ads. Ito pong malaking kumpanya. Malaki kasing company ito eh. At halos karamihan sa mga local products nanggagaling sa San Miguel. So, salamat po sa inyong komento. And of course, Eddie Fairbus 7821. Actually, hindi yun hula. Sa isang noontime show kasi situation yun at logical naman talaga na malaking possibility na magsara at lumipat ng show pagka walang income. Tulad ng ordinary business, hindi kumikita. Logic yun, hindi hula. Tama. Yun naman po yung sinabi ko sa inyo last update natin, diba? Na kahit hindi po na hulaan, ganyan naman talaga mangyayari sa isang business kapag wala pong income. So, better yet, magsara na lang. So, yun po yung ilan sa mga nakikita natin. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.